Romans chapter 10. Romans chapter 10, please. (13 to 15). Amen. Verse 13, 14, and 15. Okay, sabay-sabay nating basahin, please. Starting verse 13. Read. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Amen. Let's pray. Dear God, thank you sa opportunity, Lord, muli po aming kumpito ang araw ng aming pananambahan. We believe na hindi po enough ang morning, but also ang afternoon. And Lord, I pray, bless you ang aming puso, aming mga isipan, sa pagtanggap namin ng iyong mga salita. Salamat, Lord, sa mga privilege, open doors binigay niyo sa amin, makaminister kami ng iyong salita this day. Thank you, Lord, na naging successful ang pag-dedicate namin sa isang pwesto, Panginoon, this afternoon. Salamat sa mga men, naging kasama ni Pastor. And I pray na maging open door ito sa may-ari, na one day makavisit sila sa aming church. And Lord, magkaroon sila ng salvation sa kanilang kaluluwa. Maraming salamat po, and all glory and honor, we give it back to you, Father. In Jesus' name, amen. And amen. Thank you so much. Now, ito ay makita po natin, yun pong gi-proclaim ni Apostle Paul. Alright? At ito po mga kapatid, Paul raises a series of rhetorical questions to emphasize the critical role of proclaimers. Now remember, okay, itong verse 13, ito yung controversial na verse na ito yung dahilan na marami pong na misunderstood, and para sa kanila iba ang teaching na, sapagkat hindi na po tayo gumagamit o nag-believe ng verse 13. Mali po yung paningin nila, mali po yung thinking nila na hindi tayo nag-believe. Paano tayo hindi nag-believe? Nasa Bible ito. Pero ang dapat nating intindihin, ano ang ibig sabihin? No, na hindi tayo dapat mag-stick lang, mag-stop doon sa verse 13, na pag mag-pray ka, kasi para sa kanila, ito yung dapat mag-pray ka para ma-save ka. Magtawag ka sa Panginoong Diyos para ma-save ka. Pero ang tandaan natin, huwag nating putulin kasi ang sagot sa verse 14. Sabi ng verse number 14, paano? Verse 13, whosoever shall call upon the name of the Lord, maliwanag, shall be saved. Ang sinumang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Tama po yun. Pero may karugtong sa verse 14, how then shall they call on Him in whom they have not believed? Okay? So meaning, paano sila makatawag kung hindi sila maniniwala? So ibig sabihin, dapat muna sila sumampalataya. Okay? Bago sila makatawag. Meaning, ang tao dapat believer before maging caller. Okay? So naniniwala tayo ng calling, but there must be believing first. Hindi pwede natin i-disregard, hindi natin pwedeng i-disorder. No? Dapat may sequence po yun. At sabi pa ng verse 14, okay? They have not believed, and how shall they believe in Him of whom they have not heard? Hindi daw sila makapaniwala kung wala silang mapakinggan. At paano po sila makaparinig kung walang mangangaral? And sabi ng Bible, how shall they hear without a preacher? And in verse 15, nagpatuloy si Paul sa kanyang question, how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of
good things. Okay? So, ang ating mensahe ngayong hapon is the good things. The good things, the glad tidings, mga kapatid. There are three things na ating pong titingnan dito. Itong verses 13 to 14. Meron pong tatlong necessity. Pag sinabing necessity, essential. Necessary, di pwedeng alisin. Di pwedeng baliwalain. Okay, three necessities. Number one, the necessity of preachers or proclaimers. Verse 14, sabi ng Bible, how then shall they call on Him in whom they have not believed? Paano sila tatawag kung hindi sila sumampalataya? At sabi din ng verse number 14, and how shall they believe in Him of whom they have not heard? Pero ang last, mga kapatid, andyan, and how shall they hear without a preacher? So, there is a necessity. May pangangailangan. Bago ang tao makatawag, bago ang tao mag-believe, bago ang tao makapakinig, there must be a preacher. Okay? There must be a preacher. Walang calling, walang believing, walang hearing kung walang preacher. Kasi ang preacher has a critical role. The preacher is considered a tool, an agent, a bridge for unbeliever to Christ. How shall they hear without a preacher? So there is a very important role of a preacher or proclaimer because they were the one proclaim the gospel. They were the one who were tasked, mga kapatid, to reach out para maihatid yung pong message ng Panginoon of salvation. So, pag walang preacher, and by the way, itong preacher and proclaimers, not necessarily pastor. All of us can be a proclaimers. All of us can be a preacher, mga kapatid, or witness ng gospel of the Lord Jesus Christ. Not necessarily pastor ito. You and I, if you are saved this afternoon, we are proclaimers of the gospel. Proclaimers of the gospel. At meron po tayong critical role, mga kapatid, na dapat po nating gampanan. Meaning, tayo po yung nagbi-bridge. Tayo po yung nagtutulay. No? Alright? Tayo po yung tulay, mga kapatid. Undeniable, this position is equally undeniable. That people could not believe in being of whom they have not heard. Hindi daw sila makapakinig o hindi daw sila maniwala kung wala silang narinig. Kaya importante, meron mo nang marinig. Kasi ang tao, ma-develop, sabi ng Bible, verse number 17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So how shall they hear without a preacher? Kaya mag-develop ang faith ng tao kung meron siyang narinig. At doon mag-grow ang faith ng tao sa kanyang narinig. Amen. Kaya mayroong critical role, mga kapatid. Alright? Na dapat tayo po bilang mga Christian, we should be a proclaimers. Okay? Very essential po na ang tao mag-hear, tapos mag-believe, and mag-call upon the name of the Lord. Kaya hindi natin pwedeng i-disregard ang mga preachers. Amen? Hindi natin pwedeng i-disregard ang mga proclaimers because they were so essential, mga kapatid, para po sa gospel. Sila po yung magtutulay na ang tao ay makaparinig ng salita ng Diyos, ng gospel of salvation. Alright? To the unsaved world, mga kapatid. Anong sabi ng 2 Timothy chapter 4, verse number 2? 2 Timothy chapter 4, verse number 2. 2 Timothy chapter 4, verse number 2. Alright? Sabi ng Bible, sabi ni Apostle Paul kay Timothy, sabi niya, Timothy, chapter number 4. Second po, hindi po first. 2 Timothy, chapter 4, according to chapter 4, verse number 2. Sabi dito, alright, chapter 4, verse 2. Preach the word. Be instant. That is, you need to be ready. Be instant in season. Out of season, reprove, rebuke, exhort, with all long-suffering and doctrine. So that's the duty, that's the mandate, that's the responsibility of a preacher. Is that he is to be instant in season. That is, he needs to be prepared. Anytime, all the time.
Okay? Whenever there is a need, He is there to preach the gospel, to share the word. Amen. Kaya mga men, brad, dapat ready kayo always. Hindi lang dapat ang pastor. No, dapat available kayo. Okay? Para if ever may mga need, si pastor, if ever may mga emergency, may puntahan, may busy, andyan magsalo, andyan kayo mag-alalay, andyan kayo kapatid, para gamitin ng Panginoon. Like I said, hindi lang ito trabaho ng pastor. Trabaho ng bawat mananampalataya. Trabaho ng lahat ng mga side. Okay? But of course, alam natin may limitation ng babae. Kung sa pulpit na sa church, of course, lalaki. Pero sa labas, lahat tayo proclaimers. Lahat tayo pwedeng maging preacher ng salita ng Panginoon. Kasi hindi lang nalimit ang Word of God sa pulpit. Borderless ang Word of God. Mapa abroad, mapa dito, saan pwede tayo mag-share, mag-proclaim ng Word of God. That's why sabi ng Bible ni Paul, Timothy, you need to be ready. You need to preach the Word all the time, anytime. Okay? Be prepared. Be prepared to exhort, be prepared to rebuke, be prepared, ano pang sabi niya? To reprove with all long suffering and doctrine. What a joy kung lahat ng mga men equipped. Amen? Lahat ng mga young men equipped. Oh, equipped tayo, able tayo. Pag sabi, Brad, pwede ka, Brad? Opo, pastor. Hindi ka mag-study dahil sinabihan ka, kahit wala. Mag-study ka na long before. Para anytime, if there is opportunity or instances na kailangan ang tulong mo, assistance mo, ready ka na. Hindi yung nangangapa ka pa. Amen, mga men? Alangan man si Ma'am Joy at ipapreach natin dito. Very awkward man po kaayo. Hello, amen? Alangan man si Rachel ating ipapreach dito. Pastor, graduate ba rin sa Bible College? Ang sagot mo. Bakit? Kaya mga men, you know what? Bakit merong leader na judge? Si Deborah? Kasi ang mga laki talawit. Wala nagpagamit. Takot sila mga kapatid, kaya ginamit ni Lord si Deborah na isang babae na naging judge sa Israel. Kasi ang mga lalaki wala. Walang courage. Mga takot, mga puti. Hello? Mga puti. Dapat hindi ganoon, dapat courageous. Amen? Bold. Sabi ng ano? Anong 16:13, Brad? Paborito ng isang men natin? Okay? 1 Corinthians 16, verse 13. Stand fast. Anong sunod? Daw, disi. Buksata. Basin na hindi na King James in your Bible ba? 1 Corinthians 16:13. Ang sabi niya dito, dapat mga ano ito ng mga mga lalaki dapat life verse ng mga lalaking tunay. 1 Corinthians 16:13. Ready, go. Watch ye, stand fast in the faith, quit you like men, be strong. Kita mo? Sa Tagalog ba? Magbantay kayo, tumayo ng matatag sa pananampalataya, magpakalalaki kayo, maging malakas. Maliwanag, magpakalalaki kayo, maging malakas. Maliwanag, amen? Quit you like men. Pag sinabing magpakalalaki, talagang not necessarily ang muscle mo ganon. Tapos, hindi. Ibig sabihin, confident ka, able ka tumayo, able ka mag-deliver. Confident ka with the Word of God. Kay kabisado mo ang Word of God. Yan ang sinasabing magpakalalaki ka. At gusto ng Diyos na lahat ng mga lalaki ay magpakalalaki. Able. Confident. Ang ating confidence, of course, nasa Panginoon. Sa truth tayo, mga kapatid. Salamat ito. Di tayo parang alanganin. No. Meron tayong authority kasi Word of God ito. Word of God. Kaya, sabi dito, we need to be available in season, out of season, reprove, rebuke, and exhort with long suffering. So, maliwanag po, no? Stand fast in the faith, mga kapatid. So, there is a necessity.
Take note, mahirap baligtas ang tao kung walang mga proclaimers. Yes, gagamit ang Panginoong Diyos. Romans chapter 1 verse 20, kahit ang creation gamitin niya na mag-witness. Pero mga kapatid, of course, mas gamitin tayo ng Panginoon. No? Kaya meron tayong mga missionaries, meron tayong mga preachers. Okay? Sapagkat importante po yan. Sila po yung gagamitin. How shall they hear without a preacher? No? Paano sila makarinig kung walang mangangaral? Kaya importante po may mangaral. Importante po may truth sila na marinig, mga kapatid. Kaya please pray for me. I'm praying magkaroon tayo ng street preaching ministry. Oo, street preaching. Oo, gusto ko ma-develop, Brad. Minsan tayo nahihiyak, pastor, baka may makakita, makakilala sa akin dito. Kansyawan ko, pastor. Oy, ato, gasinggit-singgit siya, no? O to, si Brad Jason man to, classmate ko to, gasinggit-singgit na sa terminal to, na ano to man? May ilang, mga kapatid. As long nag-glorify ang Panginoon. Sa mundo, para tayong mga baliw. Sabi ni Paul, for the preaching of the cross to them that are lost is foolishness. But unto us which are saved, it is the power of God. It is the power of God. Sama natin ito, Brad Tata, buhay naman, no? May sunog! May sunog! May sunog sa impyerno. Pero basin, gamitin mo na nga intro, Brad. Dakpon nga ka-pulis, anong sunog-sunog ka na, ha? Sudan-sunog ka, anong singgit-singgit ka. Init lang, init. Kainit! Kainit! Kainit sang kalayo sa impyerno. Okay lang na. Kaya kung kalayo, Brad, may sunog, delikado. Amen? Imposible ba, no? Mga kapatid, pwede tayong gamitin ng Panginoon. Basketball ka gani dito, grabe, sige-sige. Kada! Di na ay, nakadaog pagid game 4 ba? Nakakabit pagid ang Lakers. Grabe gani tayo, bad energy natin, di ba? Ito, paggamit natin sa Panginoon. Proclaimers, amen? How shall they hear? Without a preacher. Number 1, the necessity of the preacher or the proclaimers. Number 2, the necessity of the message. Okay, look at verse number 15. Sabi po ng verse number 15. Let's go back to Romans chapter 10. Romans chapter 10. Dito lang tayo sa text natin. Okay, verse 15. Verse 15. Romans chapter 10, verse number 15. And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful, take note this phrase, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. So, na-notice nyo po ang word, Brad, na gospel? Gospel of peace. So, gimension na mayroon pong gospel. At sabi ng Bible, napakaganda, mga kapatid. Sabi dito, ang paa, anong ganda ng mga paa nila na ipinangangaral ang ebanghelyo ng kapayapaan at nagdadala ng mabuting balita, good tidings, ng mga mabubuting bagay. So dapat, sabi dito, hindi na makonsider na good news kung hindi natin i-proclaim. Hindi makonsider siya, mga kapatid, good tidings kung hindi natin siya i-publish. So ang balita, ang maayong balita, yun yung dapat ipakalat. Alright? So, good news. Kaninong gikomed na paa? Kaninong paa, Brad, ang gikomed ng Panginoon? Gidayaw niya ba? How beautiful are the feet of them that preach the good tidings. Sabi niya, okay? How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Hello, amen? So, napakaganda daw ang paa. Hindi itong paa ginagamit sa disco. Hindi itong paa na ginagamit sa basketball. Hindi itong paa na ginagamit kung saan-saan. Sino yung paa na gikommend ni Lord? Yung paa na nagdadala ng gospel. And praise the Lord, ating mga young people, nag-share ng gospel. Praise the Lord. Amen. Kung ikaw ngayon, sumama ka sa saturation, nag-distribute ng tracts, kasama ka sa how beautiful are the feet of them. Pero kung natulog ka lang dire, na
Dirty feet na ang tawag sa'yo, di beautiful feet. That is a lazy feet. Ang tinawag lang na beautiful feet, yung nag-share ng gospel, yung nag-proclaim ng gospel. Gospel is the death, the burial, and the resurrection of Jesus Christ. At sabi ng Bible, siguro ang paa mo, pastor, daw luya, ang paa mo daw paa ka daw karabaw, ano na. No! It does not mean literal na paa, kundi spiritual, mga kapatid. Nag-commend ni Lord yung mga taong lumalakad at nagbibigay ng ebanghelyo ng kaligtasan. Sayang ka, manicure ka pa, may mga napagamit mong tiil mo dito sa pagsulwini. Way nakalipay sa Ginoo, biskan ano nakaputi ka namin sa kuko mo. Kung way man nagamit na puslan imutiil para sa pag-share sa gospel, way pulos ang imutiil. Kaya ang gikomed ni Lord katong nagalakat, ang ilang mga tiil, ginpagamit para mag-share sa ebanghelyo. So there must be a necessity. Hindi siya makonsider good news unless spread natin ang good news. We need to proclaim. Mga kapatid, uso na ngayon ang mga fake news. Uso na ngayon ang mga hindi totoo na mga balita. Hello, amen? Mga fake news. Mga kapatid, thank God, sa kabila po ng maraming fake news, may totoong news. Amen. The good news, that there is God who came from heaven, who died for me, who died for you, who took your sin on the cross of Calvary and gave us hope and home in heaven. Amen. Praise God for that. How beautiful are the feet of them. Kaya young people, sana kung di ka nakasama ngayon, sama ka. Kilan ka pa? Abot ka ganit, lagaw-lagaw kung diin-diin. Bakit sa Panginoon di mo siya mabigyan? Di tabi pastor ka, balaan mo, may ginabutang ta ginamintin ta diri ka sunblock. Oh. Kaya mo pastor, may ginamintin ta nga skin toner. Hamak mo na. Skin toner ka pa? Naka-skin toner ka, nakahatag-ayhan sa offering mo? Mas conscious ka sa imo itsura, di ka conscious sa mga kalagaan to sa impyerno one day? Parenti mo, hindi luwas? Classmate mo, hindi luwas? Mga friends mo, hindi luwas? Amen. Dapat conscious tayo sa spiritual. Amen. Before it's too late. There is a necessity. Kunti lang, mga kapatid, ang nag-proclaim ng totoong gospel. May mga tao ngayon, masipag sila, pero hindi totoong gospel. Tingnan nyo ang mga kibuloy, tingnan nyo ang mga Mormons, tingnan nyo mga kapatid, ang mga Jehovah's Witness, ang courageous sila masyadong bold sila. Diba? Halos araw-araw. Makita ko sa Sabado, nandun yung mga Jehovah's Witness, yung dyan sa tricycle. Pag may dalang payong, alam mo na yan. Ang gapayong payong na kahit lalaki, gapayong. Ganun sila kasigasig. Yung mga ibang tao din, mga tatay, may trabaho din yan. Gahanap buhay din sila. Yung mga nanay, gahanap buhay din yan. Pero bakit kaya nilang mag-absent? Para lang sa kanilang saturation, para lang sa sukol nila na gospel kuno. Bakit tayo hindi? Amen? May mga hanap buhay din ito. May mga estudyante din sila. Pero bakit nakapagbigay sila ng oras para sa simbahan nila? Samantalang ikaw, mahirap sa iyo. Amen? The necessity of the message. Kailangan natin, ang seeds, kahit ano ka-certified yung seed. Ano man yan, Brad? Certified na talong, certified na, may seed bang pitsay? Yes. Meron pa rin? Yes. Pitsay, ano pa yung manggulay? Okra, cauliflower, may seed ba yan? Yes. Yung mga ginagamit natin, anong tawag doon? Yung ginasalad natin, Ma'am J, anong tawag doon? Litos. Siguro may certified din yan na mga seed na ginabinta. Makinig ka. Kahit ano ka-certified yan, kung manatili yan sa lata, hindi yan mapuslan. Hanggat hindi itanim ang seed, hindi mapakinabangan. Manatili siyang seed forever. Pero kung itanim mo yan, kahit hindi certified,
was ba tanim sa lupa, may possibility, may percentage, tutubo yan. And one day, makabenefit ka. Ang Bible, we consider good news ang salvation. Pero walang kwenta ang good news kung hindi natin i-share. Hindi makonsider itong good news kung walang makarinig at wala tayong mabahagian ng mga tao. Amen? Kaya kailangan natin i-proclaim ang message. Hello, amen? Make an avenue. Make a venue, kapatid. Ano mang opportunity makashare ka ng gospel? Grab the opportunity. Kasi yung pagtitipon na yan, di mo alam ba, di na yun ma-rewind. Di na yun mabalik. May opportunity, nagka-gather ng tao, share the word of God. Salamat sa Panginoong Diyos kahapon kahit Saturday. Ang dami, sana naming bisitahan pa ni Ma'am Vic. Pero tumawag yung army, Pastor, pwede magkaroon tayo ng lecture dito, Pastor. Pinuntahan ko. Bakit opportunity? Oh. At alam natin itong mga army, ang buhay nila 50-50, amen? Pwede buhay ngayon, next day, pagbalik, bangkay na. Pwede buhay ngayon, next operation, wala na. Kaya, it's opportunity. Sila nag-request. Actually, ako nung una, nag-approach ako, Sir, Pastor ako, pwede ako makalecture ng moral, spiritual values dito sa inyo. Okay, sige po, Pastor, kailangan namin yan. Kahapon, pangalawa yon. Pastor, pasensya na, 1 month ka namin bago natawagan. Kay busy kami sa operation. Kay marami sa South Cotabato, Dawla Islamiyah. Nasa Pulumulok ang kanilang tawag doon, hideout nila, mga Muslim. Separate sila, breakaway group sila sa Abu Sayyaf. Dawla Islamiyah. Oh, andyan sa Pulumulok. Sige lang siya operate, sige operate. Pagpunta ko sa Soko, pag Bible study ko sa PNP Soko, isang lamisa, gilatag, pulos mga homemade na mga gun. Homemade ba? Yung mga shotgun, D12, meron silang barit na homemade lang. Pastor, nakuha namin sa operation, nakuha ng army, Dawla Islamiyah. Pero Pastor, kahit homemade ito, makapatay din ito. Meron silang barit na 1 kilometer pwedeng maabot. 1 kilometer kayang abutin. Sniper rifle nila. Ganon sila. Ka-creative. Salamat tayo. Meron tayong open door. Sabi ko, Lord, bahala na, hindi ako makabalik dito. Importante, nasirang ko ng gospel ang mga sundalo dito. It's a privilege, masirang ko sila. Number 1 sila. Kasi buhay nila 50-50. Trabaho nila, nandun sa front line. Kaya grab the opportunity. If there is a chance mo, makashare ka sa family mo, sa loved ones, do it. Because there is a necessity of the message. Not only the messenger, mga kapatid, but also the message. How shall they hear? How can people hear unless someone proclaim to them or preach to them what is to be heard and believed? And this is also true. The objection is that, mga kapatid, okay, it's not right to condemn people for not believing what has never been proclaimed to them. Imagine the joy of a lost traveler upon seeing a messenger with good news. No? Iba yung taong na-detour, nawala, nagtalang, tapos ba masabihan mo, dito yung daan, tapos grabe na yung effort niya, hanap ng daan, tapos dito lang pala, may nagturo sa kanya, di ba grabe yung ano niya, emotion niya, wow, thank you sir, ginamit ka, kung hindi sa iyo, hindi ko makita, hindi ako maka-proceed sa aking next destination. The same way sa spiritual, na yung taong nasira natin ng gospel, yung joy niya, na meron siyang hope in heaven someday. Amen. The necessity. Number 1, the necessity of the proclaimer or the preacher. Number 2, the necessity of the message. I-proclaim natin. At sinabi ng Bible, maganda, napakaganda ang paa ng isang tao. Sabi dito, verse number 15. Are you there? Amen? Romans chapter 10, verse number 15. Verse number 15. How shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Kaya habang, mga kapatid, mga young people, habang kaya nyo pang maglakad, gawin nyo. Amen? Habang malakas pang tuhod, magpagamit.
Amen? Third and last, the necessity of the sender. The necessity of the sender. Sabi po, Brad, ng verse 15, how shall they preach except they be sent? Paano sila mangaral, malibang sila ay isugo? So dapat isent mo na sila. Dapat may magpadala sa kanila. Hindi pwedeng, Kisyo, marunong ka na mag-preach, pwede na. Na wala kang sender, di pwede. Sabi ng Bible, there must be someone that will send you. How shall they preach except they be sent? May mga preacher ngayon, tanungin mo, sino ang sender mo? Sinong nagpadala sa'yo? Sinong nagsugo sa'yo? Panginoon. Well, generally speaking, totoo po yan. Diyos, pero dapat may gamitin din siyang instrument na mag-send out para maging legitimate ka na preacher. At sabi dito, Paul emphasizes the divine commissioning of proclaimers. God is the sender, and those who preach go as His ambassadors. Ang Diyos nagpadala, tayo po ang mga ambassadors. Alright. However, mga kapatid, ambassadors, proclaimers are not self-appointed. They are sent by God Himself through a church. Amen? Nakuha natin? Diyos nagpadala, totoo po yan. Pero dapat may simbahan, naka-channel ka. Hindi pwede preacher ka, wala kang church. Hindi pwede preacher ka na walang nag-sit out sa'yo na simbahan. Dapat naka-channel ka sa simbahan, nakakunik ka sa simbahan. Nakuha natin? Hindi pwede wala kang membership. Tanungin, sa anong church ka ba? Walang church ni? Ay, hindi pwede. Paano ka? Wala kang affiliation. Bugos ka. Si Paul, sino nagpadala kay Paul? Anong church? The Church of? Alam nyo? The Church of Antioch. Iyon ang kanyang home church. Si Paul, pinadala sila ni Silas or di Barnabas, kasama si Paul, gipadala sila, gisint out sila sa Church of Antioch. Bago si Paul, naging Apostle Paul pledge. May nagpadala sa kanila na church. May gi-channel na church para sa kanila. So, the same sa atin. Hindi pwedeng marunong ka na mag-preach, okay na, go ka na. No. There must be a sender. How shall they preach except they be sent? Amen. Kaya may isa sa mga qualification ng mga missionaries nagapunta sa mga church for deputation, titingnan, sino ang sending church mo? Dapat may sending church. Lahat ng mga picture sa likod, mayroong sending church. Anong church ka? Anong local church ka? Sinong nagpadala sa iyo? Amen? Kailangan po yun, mga kapatid. Alright? Note, Paul did not appoint himself as a messenger of God's word, but he was sent by the church of Antioch, where he was associated or a member as a missionary. So ano ang church ni Paul, Brad? The Church of Antioch. Kaya kung merong nag-proclaim, mga messenger ngayon, preacher, tapos walang church, ay bogus po yun na preacher. Kasi importante, Brad, meron silang sending church. Amen? Sending church. Maliwanag po, mga kapatid. So, okay, sa atin din, salamat, meron tayong church. Kaya, dito natin ginisin out. Pastor Noel, bago naging missionary, dito. Ang kanyang sending church, tayo. Pastor Asriel, nag-start lang siya, walang sending church, so giplaster natin. Gipaliwanag natin kay Pastor Asriel, Pastor, dapat meron kang sending church. Kasi ang practice ng Iloilo Baptist Church, kung mag-graduate ka sa IBC, sa Bible School nila, ikaw na bahala kung saan ka mag-mission, pero wala silang connection. Wala silang send out. Ikaw na lang. So, hindi po pwedeng ganon. Dapat meron pong sending church. So, tayo po, gisin out natin Pastor Noel, gisin out natin si Pastor Asriel, and of course, si Pastor Lando sa Tampakan, si Pastor Celso dati, diyan sa, tawag dito, Esperanza. Yan ang proper. Amen? Merong sending church. Mga kapatid, take note si Paul. Paul did not appoint himself as a messenger of God's word, but he was sent by the church of Antioch,
where he was associated or a member as a missionary. In closing, mga kapatid, this Romans chapter 10, verse 14 and 15, reminds us of the profound responsibility and yes, privilege of proclaiming the gospel. The necessity of the proclaimers is evident as they bridge the gap between unbelievers and Christ. The beauty of a message they carry is unparalleled, offering hope and redemption. We are both the sent and the senders, commissioned by God to bring His good news to a world in need. As we go forth, may we remember the words of Romans chapter 10, verse 15. How beautiful are the feet of those of them that preach the good news or the good tidings. Let us embrace our role as proclaimers, sharing the message of salvation with love, compassion, and urgency. In doing so, we participate in God's redemptive plan as an agent, leading others to call upon the name of the Lord and experience the beauty of His grace. Amen? Praise the Lord. Remember, each believer is called to be a proclaimer of the gospel. We are sent by God to share the beautiful message of salvation with those who have not heard. We have the privilege of being spiritual bridges, connecting people to Christ. A biblical missionary must be sent one by the church. Amen. Mga kapatid, tayo pala ay mga spiritual bridges, connecting unbelievers to Christ. Tanong, meron na kayang mga tao na nakarating kay Jesus Christ dahil ginamit ka? Amen? Take note, we are proclaimers. Proclaimers. At mga kapatid, like I said, our final verse, Psalm 126, please. Psalm 126. And we will close with this verse. In Old Testament, ating makita at even Jesus Christ, i-commend niya ang mga tao. Psalm 126. Psalm 126. Psalm 126. Verse 5 and 6. Psalm 126, verse 5 and 6. Shall we read, please? Ready? Go. They that sow in tears shall reap in joy. He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. Amen? They that sow in tears shall reap in joy. So meaning, mga kapatid, before reaping, there must be sowing. Before reaping, there must be tears. Meron ka bang giiyakan sa Panginoon, Lord? Sana masave siya. Sana masave ito na tao. Marami akong loved ones na ginapray ko. May mga friends ako, may mga classmate ako na ginapray ko someday, masave sila. Amen. Nagalong ka ba ng kaluluwa ng mga tao na masave? Alam niyo po ang pinaka soul concern na tao? Yung rich man in hell. But it's too late. Amen. Sabi na verse 6, He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. Sino ibigyan ng promise? Yung mga tao that he that goeth forth and weeping, bearing precious seed. Kapatid, the gospel is precious seed. Amen? Kailangan nating i-share. Kailangan nating itanim ang binhi para magtubo. Every head bow, every eye closed. Father, we thank you for tonight. We thank you sa opportunity na makarinig kami ng Word of God. Realize namin, Lord, may tatlong necessity. Kailangan, essentials, Lord. The necessity of preachers and proclaimers. Lord, the Bible says, the harvest truly plenteous, but the laborers are few. Lord, may shortage po ng mga preachers. May shortage po, Lord, ng mga proclaimers. May shortage po, Lord, ng mga laborer.
into your field. Lord, I pray, use us. Na Panginoon, kami po sana ay maging proclaimers sa aming sariling family, sa aming mga loved ones, sa aming mga friends. Gamitin niyo, Lord, ang message of salvation, the good news. There is, Lord, necessity for the message. Dapat naming i-proclaim ang good news. Dapat naming i-share, i-publish ang good news, Lord God. And Lord, kailangan namin. Salamat na Ikaw ang aming God. Sabi mo, Lord, sa Corinthians, let all things be done decently and in order. Salamat, Lord, na Ikaw ang God of order namin. Na gusto mo lahat in order. It should be in place. Na mayroong sent one at mayroong sender. May nagpapadala at may pinadala. At Ikaw ang aming pattern. The God the Father is the sender, and Jesus Christ is the sent one. Nagpadala ka ng iyong anak, tagapagligtas sa dito po sa mundo. Kaya Lord, the same practice, ang church, siya ang dapat na agency, institution, na Lord, merong mga missionaries na ma-sent out, going to the mission field. Missionaries going to the local field para, Lord, mag-start ng mga local churches and outreaches. And thank you, Lord. In 21 years, may church kami, Lord. We were able to send out, Lord, 4 na mga missionary. And out of 4, 4 po, Lord, ay na-organize into a local church. Ang Tampakan, salamat ng Tampakan ngayon, Liberty Tampakan, Malta, na meron na rin po silang missionary going to the barangay of Bawing in Jensan. And Lord, salamat na organize din namin into a local church ang aming mission dati dito sa Esperanza. And I pray for Pastor Aaron na patuloy mo siyang gamitin, na mag-grow ang church na yan. Even po nakaranas ng problema. But I hope, Lord, magpatuloy siya dyan sa pag-proclaim ng gospel. And it's my prayer kay Pastor Noel. Salamat din pala, Lord, na amin na po itong na organize. And it's my prayer, Lord, na mag-grow pa rin yung work na dyan sa Poblasyon Tiboli, led by your servant, Pastor Noel. And also someday, Lord, ang aming mission sa Barangay Kimato na maging independent, local, autonomous, local church, Panginoon. Because that is your program, na hindi forever maging mission. Kundi, Lord, it will be established at, Lord, makatayo siya as a local church. Kaya, Lord, I'm praying na sana someday, meron pang maging missionary out from our church, our very own church. Na someday may young people na Lord, start naman ang mission work. Di namin alam, whoever, or maybe someday, Brother Aldin, sana, Lord, gamitin niyo siya. Sana ilagay niyo sa kanyang puso ang gospel. Sana hindi maiba ang kanyang heart, Panginoon, na matempt siya na magtrabaho sa secular. Kundi, Lord, magamit niya ang kanyang pinag-aralan. Ang kanyang pag-surrender sa ministry, maserve po ang purpose, Panginoon, na magamit siya as a full-time. I pray for Rachel, na Lord, sana ang joy sa kanyang heart, ang fire sa kanyang heart, Lord, sa ministry, hindi mawala. Ilagay mo, Lord, ang burden sa kanyang heart. Ang reason, Lord, bakit siya sumuko in the ministry. Sumuko, Lord, nag-surrender ng life niya in Bible college because you have a purpose in her life. Kaya I pray for her life, her decision, her, Lord, mga longing niya sa buhay. I hope and pray, manatiling buhay at init sa kanyang puso, Panginoon. Maraming salamat maging sa aming mga young people. Gamitin niyo sila, Lord, kahit hindi sila nag-Bible school, kahit sa secular sila, pwede silang magamit, mag-proclaim ng gospel. Maraming salamat. Everybody standing. Tayo po'y tumayo. Ngayong gabi, pwede ba tayong lumapit sa altar, mag-pray, Panginoon, gamitin niyo ako maging proclaimer. Pastor, di pa ako marunong mag-soul-winning. Pastor, wala pa akong background sa Bible school. No. Kailangan lang, Panginoon, ang mag-equip sa atin. Kailangan mo lang ang tulong ng Panginoon. The Holy Spirit is there willing magtulong sa atin. All you need to do is come to the Lord. Lord, gamitin niyo ako maging proclaimer. Sa aking parents, sa aking loved ones, sa aking family. Lord, I want to be a proclaimer of your gospel. How shall they hear without a preacher? Maraming mga tao, kapatid, naghihintay lang makarinig. Subalit, wala pong mga preacher. Walang nag-proclaim. Can you come and pray? Pastor,
Please pray for me. Gamitin ako, Lord. Gamitin ako ni Lord maging proclaimer. Amen. God can use you. Kung ginamit ni Lord ang raven to feed Elijah, He can also use you. Eternal and loving Father, we thank you for this evening. Thank you, Lord, for the privilege na ma-challenge po kami through this passage. It will remind us, Lord, na very essential po ang mga laborers, mga preachers sa inyo pong field. And I pray sa aming lahat is our desire, Father, bawat isa sa amin, Lord, na sana gamitin niyo po kami. I-equip niyo kami na napakasimple lang po, Lord, ang pag-share ng gospel. Sabihin namin paano kami na-save. Paano kami niligtas ng Panginoon. Anong ginawa namin at anong ginawa ng Panginoong Diyos sa buhay po namin. Kaya I pray sa aming mga young people, salamat for their effort. Ngayong hapon, nakalabas sila, nag-share ng gospel. I pray na, Lord, mag-minister ang mga gospel tracts sa bawat puso ng mga tao na nakatanggap nito. Basahin nila, intindihin nila na walang ibang tagapagligtas ang Panginoong Hesus lamang at ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Ngayong gabi, Panginoon, salamat po. Sa aming pag-uwi, salamat sa joy, sa excitement na aming natanggap, na feed ang aming spiritual need, ang aming kaluluwa, sa mga instruction galing po sa inyo. Lord, it's my desire and prayer na manatiling fresh and new ang iyong salita, Lord, sa aming mga buhay. Thank you once again. Thank you for what you have done to us this week and this day. Salamat, Lord, allowing us makaminister sa mga tao. And I pray sa aming pag-dismiss, once again, i-guide niyo po kami this week, mga trabaho, lakad namin, aming mga estudyante. Lord, napakainit ang panahon. We pray sana mag-ulan muli. Panginoon, palamigin niyo po ang aming panahon para, Lord, na hindi po masayang ang pag-aaral ng aming mga estudyante. And I pray na despite sa modular studies nila, sana di magbulakbol aming mga estudyante. Sana magtrabaho sila, mag-module sila. At huwag sila, Lord, mag-asa sa magulang, kundi sila mismo, Panginoon, ang magtrabaho sa kanilang mga lesson. Again, Lord, thank you. And sa mga blessing niyo po na binigay sa amin. And tonight, allow us, Lord, na aming i-offer ang lahat ng mga pagpapala, mga kalulatian. Pasalamat po sa inyo, Panginoon. Through Jesus Christ, our Lord and Savior, we ask all these things. Amen. And amen. Okay, remain standing, please.